lalabas. Hindi ko alam kung sino tong taong to na babaliktad sa inyong pamilya, bukod po sa babae. May isa pa pong lalaki na lalabas. At itong lalaking ito ay maaaring magsisiwalat ng inyong buong ikaw o pagkatao. So ito mga idol, yung hula ni Windra Fortune. Panoorin po natin tapos kukumentuhan po natin yung binabasa niyang card, yung mga nababasa niya ng card, kung bakit yun ang nababasa niya tungkol kay Sandro Marcos o Congressman Sandro Marcos. Magkukomento po tayo mga idol pagkatapos natin panoorin yung pagbabasa ng tarot card ni Windra Fortune kay Congressman Sandro Marcos. Pakinggan mo muna natin mga idol, panoorin muna natin bago tayo magkomento. Sa mga nakapanood na po sa video ni Windra Fortune, sa kanya po itong video na to, ang gagawin lang po natin, magkukomento po tayo, kukomentuhan po natin kung bakit yun talaga ang nababasa doon sa card o yun ang nilalabas ng card. Sabi nabasa ni Windra Fortune. Shout out nga pala kay Windra Fortune. Paano lang po, pahiram ng video nyo. Kukomentuhan ko lang po. Mabasahan natin si Ferdinand Alexander Araneta Marcos na kilalang kilala bilang si Sandro Marcos. Ayan. Tatlo lang po muna aking pipili. Nakikita niyo po ito? Ito po ngayon ang ating si Sandro Marcos. Actually, dito makikita mo may pinagkakaabalahan siya. Hawak niya ngayon ang upuan niya, pero nakikita niyo po ito na marami siyang iniisip. Sobrang dami ng iniisip na mostly po ang iniisip na ito ay isang problema ng pinansyal. I don't know kung ano po ang iniisip niya dun sa pinansyal. Mamaya po may isa pang tarot. Nakikita niyo, nag-iisip siya talagang actually, itong financial na to supposedly ito ngayon ay intriga. Financial na intriga. So, ibig sabihin nito, may kinasasangkutan siya tungkol dito sa intriga ng maraming salapi. At iyon, hawak niya ang isang stick at nag-iisip siya. Actually, taga-interpret lang po ako ng tarot. Kung makikita niyo po dito, may dalawang tao. Pagkatapos yung dalawang taong yan ay nasa isang lugar kung saan may palasyo. Nakita niyo po ba ito? So dito ay pinaliliwanag na itong pinansyal na ito, itong maraming perang ito na nakikita ninyo na nasa isang puno, ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa kanyang ina't ama. Alam naman natin di ba? Tamaan po ay huwag magagalit. Ako po yung interpreter lang. Ang linaw po, palasyo, babae, lalaki. At ito ay kasaganaan. So sino po ba ang nasa palasyo? Di po ba ang presidente at ang asawa ng presidente? Kung makikita niyo po, ito si Sandro, ibig sabihin, dawit po siya sa anumang aligasyon na ibinabatot, ipinupukol sa kanyang ina't ama. Ayan po. Yan. Ang linaw po, ayan na. Susundan po natin. Ayan. At maging sa anumang, kaya po nakahiga, ito po yung ibig sabihin, anumang kasalanan, anumang problema, anumang mangyayari, madadawit at madadawit po siya. Ayan. Pangit po ito ha, kung ito po makararating sa kinaukulan kay Sir Sandro, ayan, kayo po ang unang nabunod dahil kayo naman po ang kinakausap, tapos ito po ay ang kasalukuyan ninyo pong kalagayan. Pangit po ito. Bakit po pangit ito? Kung mapapansin ninyo, ito ay stress at depression. So, kinakailangan nyo pong malampasan. Magkakaroon po kayo ng health problem. Ito po ay tungkol sa depression at ito rin po ay tungkol sa matinding kalungkutan. So, ingatan lang po ang inyong kalusugan, ingatan lang po ang inyong kaisipan. Dahil mayroon po, ito po, nakita nyo po ito. Sir Sandro, mayroon po kayong isang problemahin na kahit paikot-ikutin po ang sitwasyon, mabe-blame po kayo. Ito ay isang aligasyon or ito ay isang bintang or ito ay isang tao nalulutang. Bukod po sa ibang mga lumulutang ngayon, ito po ay may darating na tao nalulutang at magpo-point out sa inyo at magsasabi ng isang intriga tungkol po
sa inyong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino ito. Ayan po. Isang tao bigla na lang lulutang, biglang magsasalita at may sasabihin po sa inyong pagkatao. Kaya po nakahiga, ito po ay pagkatao, ito po ay depression, magdudulot ng depression ang pagsasalita nitong taong ito. Hindi ko po siya makita rito kung babae o lalaki, pero dito po lumalabas po ay mga papeles. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito'y papeles, maaaring sa pagkatao nyo o papeles, maaaring sa mga sa pera o ano pa man. Ayan po ha. Nakita ko lang po ito. Sa totoo lang, ang iniisip nyo, Sir Sandro, is hanggat maaari sana maipaliwanag mo ang side mo. But unfortunately, Sir Sandro, nakikita niyo po ito. Ang magiging solusyon ng lahat ng problema niyo sa dulo ay ang paglayo. Yan po. Ayan, paglayo, mag-alis, paglisan. Yan po ang magiging solusyon ninyo at the end of everything. Kasi talagang may darating po na pagsubok mismong sa inyo. Hindi po ito dawit ang nanay at tatay nyo. Ito ay pagsubok kung paano nyo maipapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kasi meron pong isang tao, itong taong ito, na babalik at babalik. Ito po'y bata pa. Pero talagang pipilitin niyang alamin at arukin ang pinaka-bottom line ng mga issue tungkol sa inyo at ito po'y magiging matindi ninyong kalaban. At pipilitin niyang ilabas o patunayan lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito po, lalaki po ito, bata pa po ito. Nako. At ito'y susuportahan. Hindi po ito nasa line ng blood ng mga Duterte. Hindi po. Hindi mga Duterte. Ito ay susuportahan ng isang estado o ng isang malakas na maaaring kasi po ito ay tao pero maaaring di po ito isang malakas na institusyon na sama-sama. Ito, sinasabi ko sa inyo na taong ito. Bata pa po ito. Pero may susuporta sa kanyang malakas na institusyon na hindi kahalubilo ng mga Duterte. Ibang institusyon po ito. At ito ay strong alliance niya na alliance din ng mamamayan. Hindi ko po alam kung ano to. Maaaring ito'y tao or isang institusyon or isang grupo. Yun po yun na. Actually, sa totoo lang, punot dulo pera. Punot dulo po ay pera. Kaya nakatingin na yan. Punot dulo ay pera. Hawak ang mundo. Ang ibig sabihin po nito, haharap kayo sa isang paglilitis. Doon po, ito doon nyo po ano bang tawag doon? Ilaban kung ano man ang gusto nyo pong ilaban dahil may isang taong tatayo at ihaharap kayo sa isang paglilitis. Itong paglilitis na ito ay mapapakinig ng buong sambayanan at malalaman kung ano man po ang inyong, kumbaga sa didepende ang lahat sa inyong hawak na ebidensya. Yun po ang sabi dito. Ayan. Magigipit lang po kayo, sir, dun sa taong lalabas. Hindi ko alam kung sino tong taong to na babaliktad sa inyong pamilya, bukod po sa babae. May isa pa pong lalaki na lalabas. At itong lalaking ito ay maaaring magsisiwalat ng inyong buong ikaw o pagkatao. Nako. Lalaki po, ayan. Lagot na. May lulutang na. Harap po rin kayo sa matinding pagsubok ng pagkakaalam ng inyong pagkatao mula pagkabata. Ito po ay pag-uusapan sa social media, pag-uusapan ng mga tao, pag-uusapan ng mismong ng buong bansa. Pero kayo naman po ang makapagpapatunay niyan, sabi ng tarot. Kaya ito po ay dadanasin niyo daw po, sabi ng tarot. So, kinakailangan niyo po kayong maging handa kung ano man po ang mangyayari dito sa revelasyon na to. Kasi po, ang magre-reveal po nito, ayan, ay hindi po antiyahin o kadugo. Ibang tao po ang magre-reveal. Ibang tao na nakakaalam ng buong istorya ng sitwasyon ng buhay ninyong pamilya. Ayan po, di ko po alam kung ano yan. Lalabas na yung mga katotohanan.
Lalabas Yan na po yung interpret mga ko lang po yan katotohanan. sa tarot. Huwag naman po magagalit ang sino man pong tatamaan. Kumbaga ito ay binabasa ko lang po. Huwag magalit, huwag magalit. Card lang po yan. Ako, Mag-ingat. Nak. Mag-ingat sa pagpapasya. Huwag na huwag kailanman magpapadala sa kapusukan ng iniisip. Dahil susubukan ka ng panahon, Sir Sandro. Ako. Isang batas ito. Isang batas ito. Naku. Nagagawain ng mga tao. So, ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga tao ang magbabatas sa kanila o hawakan ng mga tao ang batas sa kanilang mga kamay. At maaari pong ang mga, even po yung mga kakampi ninyo, at even po yung mga nasa likuran ninyo, ay maaaring maapektuhan po nito. Hindi ko po alam pero ito po ay usapin ng mga tao at pag-aaklas. So, ang ibig sabihin po siguro nito, may isang malakas na grupo na mag-aaklas at ang pag-aaklas na yon ay maapektuhan ang posisyon ninyo at kukwestiyonin kayo and haharap po talaga kayo sa pagpapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Di ko po alam kung ano yon, pero ito po may kinalaman sa pondo. I don't know kung ito yung pondo ng inyong nasasakupan o ito ay pondo ng mga perang lalabas na akusasyon ng isang lalaki. Kilala naman natin ito ni Saldico. Yan po. Oh, daming madadamay dito, may involved dito. Pagpapalaya ng emosyon. Ibig sabihin po nito, kinakailangan pong huwag na huwag gagamitin ang emosyon. Lalong-lalo na kung sa kalaban po sa politika. Yan. Babagsak po ang paniniwala at integridad ng mga tao sa inyo kapag po pinatulan ninyo ang isang gulo na mayroong emosyon. So, ibig sabihin po nito, meron kayong makakalaban na tao. Bata pa to eh. Bukod po dun kay Kiko Barsaga eh, kasi dito sa isa kay Kiko po to eh. Pero ito iba po to. Bagong sibol na politiko na mukhang kakalabanin po kayo. I mean, kalaban siguro na diskusyon, pero talagang kukwestiyonin ang bawat galaw nyo at maaaring ito ay kadugo nyo rin po or malapit sa pamilya nyo. At ito ay susundan ulit. Ang kilala kong tao na yun. Gumuguhong kasilo, susundan ulit ito ng, Nako po, patay. mag-asawa. Nako. May mag-asawa Ang dami po na. Politiko rin siguro ito, na babatikos din po sa inyo. Mag-asawa po ito, ha? So, ang makakalaban nyo po na lumalabas dito ay isang bagong sibol na lalaki, bata pa, nakaupo rin sa isang magandang politikong posisyon. Maaaring ito'y kadugo nyo po. Nako, sino Ito kaya? naman po ay paghahangad nila na alamin at ilabas ang katotohanan sa mga pagsangkot ng pangalan mo. Pero ito ay kinakailangan ninyong gamitan ng huwag mapusok na emosyon upang hindi lumabas itong mag-asawang ito na parang ito po ay nasa dugo nyo rin. Ano ba yan? At gusto nilang ipatunayan na hindi nila kinukonsinte ang anumang kamalian ng ina, ama at anak na nakaupo, na nandun po kayo. Ay, naku po, ang dami po. Magsusulputan ang mga bagong kabataang Lagot daw henerasyon. talaga. Lagot na. Pitong bagong kabataang lalaking henerasyon ang kakalaban po. Jinsi. At bukod po doon yung Kiko na nakita ko doon. Jinsi yan, Jinsi. Talagang niname drop ko kasi nakita ko naman, nakikita rin naman sa mga balita di ba? Bukod pa po kay Kiko, mayroon pa po 7 bagong nagsusulputang magagaling na kumbaga ang past life nila, sila yung mga katipunero at naglalaban-laban at inilalaban nila ang katiwalian na nakikita nila. 7 po ito. 7 nagugwapuhang
katipunero na nabuhay ngayong panahon natin. At puro bagong sibulto, puro bata. At 2 mag-asawa Ang dami. makakalaban or pupuna or magiging kadibatihan or magpupumilit na lumaban sa mga sitwasyong nakikita. At pointed po na kanilang makakalaban ay si Sir Sandro. Kasi siya po ang hinuhulaan ko. So anong dapat gawin? Kinakailangan huwag mapusok. Kung ano ang sagot, tanong lang. Tanong, sagot. Walang emosyon na dapat na magkapikunan. Batas sa batas ang iiral. Para po ang inyong political career ay hindi matulad sa politikang ginagampanan ng inyong ama. And again, sa huli po, kinakailangan pong tumanggap ng kamalian kung meron man. Yun. Pagka talaga ang babasahan ng tarot card ay medyo hindi maganda yung ginagawa, lalabas yun at mababasa yun nang nagbabasa ng tarot card. Lalong-lalo na si Windra, magaling yan magbasa. Tapos yung sinasabi niyang 7, mga bagong sibol, yan yung tinatawag na jinsi. Alam po natin kung sino-sino yung mga bata pa dyan. Si Congressman Marcolita, si Kiko Barsaga, si Congressman Libiste ba yun, yung anak ni Senador Loren Regarda, 3. Si Ili yung vlogger na naging congressman. Sino pa ba? Yan ang 4 na alam ko. Hindi ko pa alam yung 3 na sinasabi niya, 7. 7 daw yung grupo na mga kabataan o mga jinsi na bagong sibol ng mga congressman na lalaban kay Sandro Marcos. Saka yung kamag-anak niya, nakakalaban sa kanya, parang di ko pa alam o nakikita na may pinsan siya o kamag-anak na medyo bata pa. Dito, pinapakita po talaga na humihina po o maglalabasan na po yung mga may alam sa nangyayari. May mga alam, maglalabasan na. Siguro hindi na makapagtimpi o babaliktad na. Aalis na sa grupo nila. Yung mga maraming may alam, babaliktad, sasabihin isiwalat ang katotohanan. Kaya lalabas po talaga ang katotohanan dyan. At mag-ingat po sila. Dahil yan ang isa sa mga dahilan na sila po ay babagsak. Babagsak po talaga sila. Dahil masisira ang reputasyon nila. Masisira yung record po talaga nila. Itong mga taong lalabas na ito ay may mga kanya-kanyang dalang ebidensya. Mga kanya-kanyang dalang ebidensya yan. At unti-unting dadami, kaya pagpalapit na ng eleksyon, ng 2028, marami po dyan magsibaliktaran. Dahil iiwasan nila na kapag bumaba na po si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila maiipit at hindi sila makakasuhan. Pipiliin nila yan kung sinong malakas na kandidato sa 2028. Alam na po natin mga style na yan. Di ba? Balimbingan para lang iwasan nila na sila ay maparusahan, makwestiyon sa kanilang mga ginawa. Ganun po. Kaya marami pong magbabaliktaran po talaga yan. Marami pong magbabaliktaran dyan na kaalyado nila. Marami po. Yung sinasabi niya na magpahinga si Sandro, aalis, mangyayari po yan. Aalis po talaga sa bansa, sigurado yan. Pagdating ng panahon ng kagipitan. Marami nang magsasalita. Si Saldico, solid na po yun. Solid na po yun. Yung sila Diskaya, solid na nga yun eh. Yun si ex-Marin, solid na yun. Pero alam po natin ngayon, pero
nililihis ang topic o sentro ng kanilang investigasyon. Nawawala na nga eh. Senado, nawala na nga yung Blue Ribbon eh. Wala nang hearing, di ba? Wala na. Pero lalabas at lalabas po ang katotohanan dito. Kasi sinasabi niyang hula na yan o tarot card na binabasa na yan, marami po ang magkakatotoo dyan. Marami po talaga. At saka hindi lang siyang madadawit yan, hindi lang po santo. Marami pong madadamay dyan. Marami po talaga. Kaya diyan na yun magkakagulo-gulo yung grupo nila, magkanya-kanyang iba magsialisan, tatakbo na sa ibang bansa, ang iba naman babaliktad. Yung mga nanahimik lang dyan, na kunyari sunod-sunuran lang, pero siguro kumikita din, babaliktad po yan. Babaliktad po yan sila. Lilipat po yan ng faksyon. Sigurado yan. Kaya maganda rin yung card na nabasa ni Windra. Maganda po talaga. Lalabas at lalabas po talaga yung kung anong sinasabi ng card. Kung hindi maganda ginagawa ng isang tao, hindi po magbibigay ng card o mababasa sa card na maganda o babaliktad rin yung nangyayari. Kaya yun ang nabasa niya. So yun po ang komento natin mga idol doon sa card ni Sandro. Na matindi po, darating po ang panahon na magigipit po sila. Magigipit po sila. Marami pong ku-question sa kanila dahil marami pong lalabas na mga may hawak na ebidensya kung ano mang mga ebidensya niyan. Kaya darating po yan na mahirapan po sila. At hindi lang po yan si Sandro. Kasama po yung tatay niya at yung nanay niya at yung tiyuhe niya na si Martin Romualdez. So yun lang po mga idol ang ating ikukomento doon sa card na binabasa ni Windra. Thank you po.